Si Adan ba talaga ang pinakaunang tao na nilikha? O may mas malalim na mensahe na nakatago sa aklat ng Genesis, isang bagay na madalas basahin ng mga tao pero hindi napapansin? Paano kung bahagyang ipinapahiwatig ng Biblia na may mga tao na bago pa si Adan? Paano kung si Adan ay hindi ang pinakaunang tao, kundi ang una sa isang kakaibang uri ng nilikha? Sa video na ito, susuriin natin ang orihinal na wikang Hebreo, titingnan ang ilang mahahalagang pahiwatig sa Biblia at aalamin ang mga ideya sa teolohiya na maaaring lubusang baguhin ang pananaw mo tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at manatili hanggang sa dulo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang hamon sa iyong pananaw, kundi maaaring baguhin ang iyong pagkaunawa sa buong Biblia. Simulan na natin. Buksan natin ang ating Biblia sa simula, Genesis Kabanata 1 at 2. Sa unang tingin, tila diretso at simple ang kwento kung paano nagsimula ang mundo. Pero kung tititigan mo ng mabuti, may mapapansin kang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang iisang kwento ng paglikha ang nasa Genesis, dalawa ito. At hindi sila eksaktong tugma. Tingnan ang Genesis Kabanata 1, talata 26 at 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan, at hayaang pamahalaan nila ang mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, lalaki at babae. Nangyari ito sa ika-6 na araw ng paglikha pagkatapos malikha ang mga hayop. Inilalarawan ang mga tao bilang sukdulan ng paglikha. Ang salitang Hebreo na ginamit ay ha-Adam, na tumutukoy sa sangkatauhan sa kabuuan, lalaki at babae. Walang binanggit na pangalan, hardin o tiyak na lugar. Isa itong dakilang pahayag, ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos upang alagaan ang mundo. Ang bersyong ito ng paglikha ay malawak, makapangyarihan at poetiko, parang pinapanood ang isang obra maestra mula sa malayo. Pero pagdating sa Kabanata 2, nagbabago ang lahat. Lumiliit ang perspektiba. Genesis 2:7. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang isang lalaki mula sa alabok ng lupa at hiningahan ito ng buhay. Doon nagsimulang mabuhay ang tao. Sandali lang, mula sa alabok, ibang-iba ito. Hindi na ito tungkol sa buong sangkatauhan. Tungkol ito sa isang lalaking personal na hinubog ng Diyos, parang isang artistang nag-uukit ng eskultura mula sa luwad. Pagkatapos, sa mga talatang 18 hanggang 22, sinabi ng Diyos na hindi mabuti na nag-iisa ang lalaki. Kaya pinatulog niya ito ng mahimbing, kinuha ang isang tadyang at mula rito nilikha ang babae. Sa bersyong ito, hindi sabay lumitaw ang babae at lalaki. Ang babae ay nilikha pagkatapos mula sa katawan ng lalaki. Ang kwento rito ay mas malapit, mas personal at puno ng simbolismo. Kaya ano nga ba ang tunay na nangyayari rito? Bakit may dalawang magkaibang kwento ng paglikha sa parehong aklat? Sa isang bersyon, sabay nilikha ang lalaki at babae. Sa isa naman, isang lalaki muna, pagkatapos ay mga hayop, saka lang ang babae. Matagal nang naging paksa ito ng talakayan at pagtatalo ng mga iskolar at mga theologian. May naniniwala na ang 2 kabanata ay simpleng muling pagsasalaysay lang ng una, ngunit mas detalyado. Parang paggamit ng lente ng kamera na nag-zoom in matapos kumuha ng malawakang tanawin. Ngunit may iba namang nagsasabi na ito ay dalawang magkaibang salaysay na posibleng nagmula sa magkaibang pinagmulan, bawat isa may natatanging layunin. Maraming iskolar ng Biblia ang tumutukoy dito bilang mga tradisyong Elohist at Yahwist. Sa Kabanata 1, tinatawag ang Diyos na Elohim, isang pangalan na nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan bilang lumikha ng lahat ng bagay. Sa Kabanata 2 naman, tinatawag siyang Yahweh Elohim, isang pangalan na nagpapakita ng mas malapit at personal na ugnayan ng Diyos.
Maaaring ba na ang paggamit ng magkakaibang pangalan ay nagpapahiwatig ng iba't ibang antas ng pakikipag-ugnayan ng Diyos? Pero narito ang mas mahalagang tanong, magkasalungat ba ang dalawang kwento o nagpapalalim lang ng pagkaunawa sa isa't isa? May mga nagsasabi na ang Kabanata 1 ay tumutukoy sa paglikha ng buong sangkatauhan, habang ang Kabanata 2 ay nakatuon sa isang lalaki, si Adan, na pinili, inilagay sa isang natatanging hardin at binigyan ng isang banal na tungkulin. Maaring ituring ang Kabanata 1 bilang paliwanag kung kailan at paano nilikha ang sangkatauhan at ang Kabanata 2 bilang paliwanag kung bakit. At may isang kapansin-pansing detalye sa Genesis 2. 5, bago pa man malikha si Adan, sinasabi doon na wala pang mga palumpong o pananim dahil hindi pa nagpapadala ng ulan ang Diyos at wala pang taong mag-aalaga sa lupa. Wala pang taong mag-aalaga sa lupa. Maaaring ibig sabihin nito ay nilikha si Adan hindi lang bilang isang tao, kundi dahil may kailangang gumanap sa isang partikular na gawain. Ipinapahiwatig nito na si Adan ay hindi lamang basta unang tao, kundi unang taong may tungkulin, isang layunin, isang tagapangalaga, parang isang pari, isang taong dala-dala ang wangis ng Diyos na may banal na misyon. At dito papasok ang isang makapangyarihang tanong, si Adan ba talaga ang pinakaunang tao? O siya ba ang unang taong may banal na tipan, itinangi sa isang sagradong hardin at binigyan ng misyong makaaapekto sa buong sangkatauhan? Dalawang kwento ng paglikha, magkaibang estilo, isang malalim na hiwaga. At ngayon, mas lalo pang nakaaakit ang tanong, kung nilikha na ang sangkatauhan sa Kabanata 1 at inilagay si Adan sa Eden pagkatapos noon, sino ang mga taong nasa labas ng hardin? Manatili ka. Ang susunod ay maaring ganap na magbago ng paraan ng pagbasa mo sa Genesis. Balikan natin ang Kabanata 2, talata 5, isang tahimik na talata na madalas nalalampasan pero puno ng kahulugan. Genesis 2:5, walang tao upang magtrabaho sa lupa. Sa puntong ito ng kwento, nakaayos na ang mundo. May tubig, may lupa, ngunit may kulang pa. Hindi lang basta tao, kundi isang taong may tiyak na layunin. Ang salitang Hebreo na ginamit ay Adam. Maaring tumukoy ito sa isang tao sa pangkalahatan, isang lalaki o mismong si Adan. Pero pansinin mo ito, hindi sinasabi ng talata na walang ibang tao. Ang sabi, wala pang taong gagawa sa lupa. Ibig sabihin, hindi nilikha si Adan dahil lang kulang ang tao, nilikha siya para sa isang gawain. At ang tungkulin ni Adan ay hindi lang basta pagsasaka. Ang salitang Hebreo na isinalin bilang magtrabaho ay avad o abad, na maaari ring mga hulugang maglingkod o maglingkod sa espiritual na paraan. Ibig sabihin, hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na paggawa, maaari rin itong mga hulugang espiritual na paglilingkod, tulad ng ginagawa ng isang pari sa isang banal na lugar. Ngayon, tingnan natin ang Genesis 2:15. Sinasabi roon na inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang paglingkuran ito at pangalagaan. Tingnan natin ng mas malapitan ang dalawang pandiwa. Ang paglingkuran ay mula muli sa avad, maglingkod. Ang pangalagaan ay mula sa shamar, isang salitang Hebreo na nangangahulugang bantayan, ingatan o panatilihin. Ang dalawang salitang ito, avad at shamar, ay ginagamit din sa ibang bahagi ng Biblia upang ilarawan ang gawain ng mga pari sa tabernakulo. Halimbawa, sa mga bilang 3, 7 hanggang 8 at 8, 26, inilarawan ang mga pari bilang naglilingkod at nagbabantay sa sagradong dako. Kaya't ito ay hindi ordinaryong trabaho, ito ay gawaing pangpari, gawaing pansangtuaryo. Ipinapakita nito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang Eden ay hindi lamang isang hardin, ito ay isang banal na lugar,
tulad ng templo, isang santuwaryo. At si Adan, hindi lang siya tagapag-alaga ng mga halaman, isa siyang espiritual na pinuno, isang pari na itinalaga upang maglingkod sa Diyos, upang bantayan ang sagradong lupaing iyon at upang katawanin ang presensya ng Diyos sa lupa. Sa madaling salita, hindi nilikha si Adan para lang mabuhay. Nilikha siya para sa isang banal na layunin. Inanyayahan siyang makipagtipan sa Diyos sa isang sagradong lugar. Kaya hindi inilalarawan ng Genesis Kabanata 2 ang paglikha ng buong sangkatauhan. Inilalarawan nito ang pagtawag sa isang piniling tao, isang binigyan ng espiritual na awtoridad. Kaya si Adan ba ang unang tao sa pisikal o biolohikal na kahulugan? Isa itong tanong na patuloy pa ring pinag-uusapan, ngunit mas malinaw ang isang bagay. Si Adan ang unang taong binigyan ng banal na misyon. Isang katuwang sa tipan, inilaan upang simula ng isang banal na kwento. Ang kwento ni Adan ay hindi lang tungkol sa pagiging tao, ito ay tungkol sa pagiging inilaan. Tinawag siyang mamuhay sa kabanalan, sumunod, pumili sa pagitan ng tama at mali, at akuin ang responsibilidad hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng susunod sa kanya. Sa bagong tipan, makikita natin ang isang makapangyarihang paghahambing. Sa unang Korinto 15:45, isinulat ni Pablo, ang unang tao, si Adan, ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kinatawan ni Adan ang sangkatauhan sa halamanan. Si Jesus na tinutukoy bilang ang huling Adan ay naging simula ng isang bagong uri ng sangkatauhan. Kaya sa tuwing babasahin mong muli ang Genesis 2:5, tandaan, hindi lang ito tungkol sa paglikha ng tao. Ito ang simula ng isang misyon. At ngayon, mas lalo pang nagiging kahanga-hanga ang takbo ng kwento. Lumipat tayo sa Genesis Kabanata 4, ang kwento ng mga anak ni Adan, sina Cain at Abel. Malamang ay alam mo na ang nangyari. Nagalit si Cain dahil mas kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. Kahit pa pinaalalahanan siya ng Diyos, hindi siya nagpakumbaba. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Sinasabi sa Genesis 4:8, sinunggaban ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at pinatay ito. Dahil dito, hinarap ng Diyos si Cain at binigkas ang kanyang hatol. Ayon sa Genesis 4:11-12, ngayon, ikaw ay isinumpa at itataboy mula sa lupa. Magiging palaboy ka sa buong mundo, walang kapahingahan. Ngunit narito ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng Biblia. Sa mga talatang 13-16, sumagot si Cain, napakabigat ng aking parusa. Kapag ako'y nakita ng iba, tiyak akong papatayin. Sumagot ang Diyos, hindi. Kung may sasaktan kay Cain, 7 ulit ang kabayarang parusa. Kaya minarkahan ng Diyos si Cain bilang proteksyon at umalis siya upang manirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Huminto tayo sandali rito. Sinabi ni Cain, kapag ako'y nakita ng iba, tiyak akong papatayin. Pero sino ang tinutukoy niya? Sa kwento hanggang ngayon, ang tanging mga taong nabanggit ay sina Adan, Eva at Abel, na ngayon ay patay na. Sino ang mga taong ito na kinatatakutan ni Cain at lalo pa itong nagiging mahirap unawain? Sa Genesis 4:17, mababasa natin, nagkaroon ng asawa si Cain. Nagdalang tao ito at nanganak kay Enoch. Nagtayo si Cain ng isang lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak. Sandali lang may asawa si Cain at anak at nagtayo pa siya ng buong lungsod. Pag-isipan natin ito, kung kakaunti lang ang tao sa mundo noon, bakit kailangan ng isang lungsod? Sino ang titira roon? Sino ang mga taong nasa silangan ng Eden? Ang mga tanong na ito ay naging paksa ng matagal ng pagtatalo at pag-aaral. Isang posibilidad ay nagkaroon pa ng maraming anak sina Adan at Eva na hindi lang pinangalanan sa mga unang kabanata. Ayon sa Genesis 5:4, matapos ipanganak si Seth,
Nabuhay pa si Adan ng daan-daang taon at nagkaroon ng maraming anak na lalaki't babae. Kaya't maaaring ang napangasawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid, isang babaeng isinilang kalaunan at hindi pa nababanggit. Makatuwiran itong mungkahi pero nagbubukas rin ito ng iba pang mga tanong. Karaniwan ba sa mga mambabasa noon ang kasal sa kapatid? Kung oo, bakit hindi ito binigyang linaw sa teksto upang maiwasan ng kalituhan? Naroon naman ang isa pang teorya, isang pananaw na bumubukas sa ganap na bagong posibilidad. Paano kung mayroon ng ibang tao sa labas ng Eden? Ang pananaw na ito ay nagmumungkahi ng isang matapang na ideya na sina Adan at Eva ay hindi lamang ang mga taong nilikha. Sa halip, sila ang unang piniling mag-asawa, itinangi at inilagay sa Eden na may natatanging layunin. Samantala, maaaring may iba ng mga taong nabubuhay noon sa ibang bahagi ng mundo. Mga inapo ng paglikha sa Henesis 1, noong nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Ang paglikha kay Adan kung gayon ay hiwalay. Inihiwalay para sa isang banal na layunin sa loob ng Eden. Ibig sabihin, ang mga taong kinatatakutan ni Cain ay hindi na misteryoso. Maaari silang nagmula sa mas malawak na populasyon ng tao. Ang kanyang asawa rin ay maaring isa sa mga taong nasa labas ng Eden. At ang lungsod na itinayo niya ay maaaring pinananahanan ng mga tao mula sa mas malaking pamayanang ito. Hindi ito bagong ideya. Sa paglipas ng panahon, maraming iskolar at mga relihiyosong nag-iisip, kabilang na ang mga tinig mula sa sinaunang Hudaismo at Kristyanismo, ang nagsaliksik sa teoryang ito ng dalawang paglikha. Sa pananaw na ito, inilalarawan ng Genesis 1 ang paglikha ng sangkatauhan sa kabuuan. Ang Genesis 2 ay nakatuon sa pagtatalaga kay Adan para sa isang natatanging espiritual na tungkulin. Hindi kinakailangang si Adan ang pinakaunang taong nilikha sa pisikal na anyo. Siya ang unang tinawag sa isang tipan, isang kinatawang pinili ng Diyos. Isang pinunong espiritual, hindi lamang ninuno sa dugo. Isipin ang sinasabi sa atin ng Genesis, matapos ang ginawa ni Cain, sinabing iniwan niya ang presensya ng Panginoon. Ipinapahiwatig nito na dati siyang malapit sa Diyos, malamang habang nasa Eden pa siya. Ngunit matapos ang hatol sa kanya, lumipat siya sa isang lugar na tinatawag na Nod, na ang ibig sabihin ay paglilibot. At tila sumapi siya sa isang mundong nasa labas ng hangganan ng Eden. Parang sinasabi ng Biblia sa mahinahong paraan na ang mga nangyari sa Eden ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento ng sangkatauhan. Isaalang-alang ang sinasabi ni Pablo sa Gawa 17:26. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng bansa upang tumahan sa buong mundo. May naniniwalang si Adan ang tinutukoy dito. Mayroon namang nagsasabing mas pangkalahatan ang pahayag na ang lahat ng tao ay may iisang pinagmulan nang hindi kinakailangang ipatungkol sa isang individual sa Eden. Anuman ang interpretasyon, ang mahalagang mensahe ay ito. Hindi lang tungkol sa unang pagpatay ang Genesis 4. Binubuksan nito ang bintana patungo sa isang mas malawak na mundo. Isang mundo na may mga tao, mga lungsod, tunggalian at ang kakayahan para sa kapwa pagkasira at pagtubos. Ipinapakita nito na pinili ng Diyos na kumilos sa pamamagitan ng isang tiyak na linya mula kay Adan patungo kay Seth hanggang kay Noe at sa huli kay Jesus. Ang paglalakbay ni Cain patungo sa mas malawak na mundo ay nagpapahiwatig na hindi nag-iisa si Adan sa pag-iral, ngunit siya ay inilaan para sa isang natatanging layunin. Siya ang piniling magsimula ng isang banal na kwento, isang kwentong patuloy na umuusbong hanggang ngayon. Sa susunod na bahagi, mas lalo pa tayong lalalim sa mga orihinal na salitang Hebreo
sapagkat ang ilan sa pinakamalalim na katotohanan sa Biblia ay hindi lamang nasa mga salitang Ingles, kundi sa paraan kung paano ito sinabi sa orihinal na wika. Magsimula tayo sa isa sa pinakamahalaga at madalas na hindi nauunawaan na salita, Adam. Sa Hebreo, maraming kahulugan ng Adam. Maaari itong maging isang pangalan, Adan, ang lalaking nasa halamanan, pero maaari rin itong mga hulugang mas pangkalahatan. Ang salitang Adam sa Hebreo ay maaaring tumukoy sa isang tao, isang lalaki, o sa buong sangkatauhan. Dito nagsisimula ang kalituhan kapag sinusubukan nating bigyan ng isang tiyak na kahulugan ang isang salita na may maraming antas ng kahulugan. Balikan natin ang Genesis 1:26-27. Sinasabi rito, pagkatapos ay sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Dito ang salitang Adam ay tumutukoy sa sangkatauhan sa kabuuan, kapwa lalaki at babae. Walang binanggit na isang partikular na lalaki, walang hardin, alikabok o ilog. Isa itong malawak at pangkalahatang pahayag tungkol sa kahulugan ng pagiging tao. Ang bawat isa ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ngunit nagbabago ang takbo ng kwento sa Henesis 2. Sa talata 7, sinasabi, pagkatapos ay nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Sa pagkakataong ito, ginamit sa Hebreo ang salitang ha-Adam, ibig sabihin ang tao. Hindi na ito tungkol sa sangkatauhan sa kabuuan. Tungkol na ito sa isang tiyak na lalaki. Dito, nagsisimula ang pagbabago ng tono at focus. Nagiging mas personal at detalyado ang kwento. Sa madaling salita, ipinapakita sa Genesis 1 ang Adam bilang kolektibo, mga tao, lalaki at babae na nilikhang may layuning magpakarami sa buong mundo. Sa Genesis 2-3, nakatuon naman sa ha-Adam ang isang partikular na tao na hinirang para sa isang natatanging tungkulin sa Eden. Kaya ito ang tanong, ipinapakita ba ng Genesis 1 kung paano nilikha ang sangkatauhan sa pangkalahatan, habang ang Genesis 2 at 3 ay nakatuon sa pagpili sa isang tao, si Adan, para sa isang espesyal na ugnayan sa Diyos. Kung totoo ito, hindi nangangahulugang si Adan ang pinakaunang tao. Siya ang unang binigyan ng banal na layunin. Siya ang unang inutusan at ang unang humarap sa kapalit ng pagsuway. Mas lumalalim pa ang ideyang ito kapag binalikan natin ang Genesis 2:5, kung saan sinasabing wala pang tao upang magbungkal ng lupa. Ngunit ang ibig sabihin ng pariralang ito ay higit pa sa pagsasaka. Tumutukoy ito sa Avad at Shamar, mga salitang ginagamit para sa banal na paglilingkod, gaya ng ginagawa ng isang pari sa isang sagradong lugar. Hindi lang basta buhay na katawan ang hinahanap ng Diyos. Hinahanap niya ang taong kayang tumupad sa isang espiritual na tungkulin. Ngayon, lumayo pa tayo ng kaunti. Sa Job 38:4-7, binibigyan tayo ng sulyap sa isang bagay na mas matanda pa kaysa sa Eden. Inilarawan ng Diyos ang pagtatatag ng mundo habang ang mga anak ng Diyos ay umaawit sa kagalakan. Ang mga anak ng Diyos ay mga espiritual na nilalang, hindi mga tao. Sila'y bahagi ng banal na kapulungan ng Diyos na naroroon na bago pa man dumating si Adan. Ipinapakita nito na ang kwento sa Henesis ay hindi nagsisimula sa isang walang lamang mundo. Pumasok si Adan sa isang sansinukob na puno na ng banal na kaayusan at layunin. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay bahagi lamang ng isang mas malawak na salaysay. Maging ang Eden ay maaaring hindi sumaklaw sa buong mundo. Maaaring isa lamang itong banal na lugar kung saan nagtagpo ang langit at lupa. Sa Ezekiel 28,
Inilarawan ang Eden bilang hardin ng Diyos at banal na bundok ng Diyos. Hindi lang ito basta hardin, kundi isang mataas at sagradong lugar, isang santuaryo kung saan hayagang naroroon ang presensya ng Diyos. Narito ang mahalagang ideya. Ang pangalang Adan ay may maraming kahulugan. Maaari itong tumukoy sa isang individual, ang unang tao sa Eden. Ngunit maaari rin itong kumatawan sa buong sangkatauhan. At ang Eden ay maaaring higit pa sa isang geographical na lugar. Maaari itong sumagisag sa isang banal na tagpuan ng tao at Diyos, isang lugar kung saan nagsisimula ang layunin. Habang mas malalim nating sinusuri ang orihinal na wika at kulturang pinagmulan, mas lalo nating nauunawaan ang Biblia. Ang kwento ni Adan ay hindi nagpapaliwanag kung paano umiral ang mga tao sa makaagham na paraan. Tungkol ito sa kung paano pinili ang isang partikular na tao para sa isang espiritual na layunin. Dito tayo dinadala sa isang kawili-wiling tagpuan ng agham at pananampalataya, kung saan ang mga larangan tulad ng genetika at antropolohiya ay nagtatanong ng mga bagay na kaakibat ng pinakamatatandang ideya sa teolohiya. Kung hindi si Adan ang nag-iisang taong nabubuhay noon, ano ang ginawang natatangi ng kanyang tungkulin sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan? Nagbigay ang makabagong genetika ng mga bagong pananaw sa usaping ito. Maaring narinig mo na ang mga terminong mitochondrial na Eve at Y-chromosomal na Adam. Tunog biblikal man sila, nagmula sila sa mga pag-aaral sa genetika, hindi sa teolohiya. Ang mitochondrial Eve ay tumutukoy sa pinakahuling babae na ang mitochondrial DNA ay naipasa sa lahat ng taong nabubuhay ngayon. Ang Y-chromosomal Adam ay ang pinakahuling lalaking pinagkunan ng Y-chromosome ng lahat ng kalalakihan sa kasalukuyan. Ngunit narito ang nakakaintrigang bahagi, hindi sabay nabuhay ang dalawang ito. Hindi sila magkasama o magkapareha at hindi rin sila tiyak na unang mga tao. Sila lamang ang pinakahuling magkasanib na ninuno sa dalawang tiyak na linya ng genetika. Ayon sa siyensya, maaaring nabuhay si mitochondrial Eve humigit kumulang 150,000 hanggang 200,000 taon na ang nakaraan marahil sa silangang Afrika. Si Y-chromosomal Adam naman ay maaaring nabuhay 60,000 hanggang 300,000 taon na ang nakalipas, depende sa modelo ng pagsusuri. Hindi tumutugma ang mga petsang ito sa inaakalang schedule ng kwento sa Genesis at iyon ay isang mahalagang pahiwatig. Ipinapahiwatig nito na ang kwento ng paglikha sa Biblia ay maaaring hindi tungkol sa pinagmulan ng katawan, kundi sa simulan ng espiritual na layunin. Kaya narito ang mahalagang tanong: paano kung ang sinasabi ng Biblia ay hindi kung sino ang unang tao sa makaagham na pananaw, kundi kung sino ang unang tinawag ng Diyos sa espiritual na pananaw? Tingnan naman natin ang Roma 5:12. Sinasabi rito, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at dahil sa kasalanan ay dumating ang kamatayan. Sa ganitong paraan, kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ang pundasyon ng tinatawag na federal headship, ang ideya na si Adan ay kinatawan ng buong sangkatauhan. Hindi tungkol sa DNA o sa mga angkan ang sinasabi ni Pablo dito. Ang focus niya ay ang espiritual na kahihinatnan. Kapag isinulat ni Pablo na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, hindi niya sinasabing si Adan lang ang taong nabubuhay noon. Sinasabi niya na si Adan ang unang taong pinanagot sa espiritual na antas. Siya ang unang binigyan ng utos at ang unang sumuway. Kaya mahalaga si Adan, hindi dahil lahat tayo ay pisikal na nagmula sa kanya, kundi dahil siya ang unang nakaranas ng bigat ng kasalanan at ng pagkahiwalay sa Diyos. Kagaya ito ng papel ni Noe sa mga susunod na bahagi ng Biblia.
Sa ngayon, hindi lahat ay literal na inapo ni Noe. Ngunit sa kwento ng Biblia, si Noe ang taong pinag-ugnay ng mundo bago at pagkatapos ng baha. Ganon din si Adan, siya ang ugnayan sa pagitan ng karanasan ng tao at ng simula ng espiritual na pananagutan. Si Adan ay hindi lamang isang tauhan sa isang hardin. Siya ang panimula ng espiritual na pananagutan. Siya ang daan kung paanong pumasok ang kasalanan at kamatayan sa kasaysayan ng tao. Ngayon, ikonekta natin ang agham at teolohiya. Ipinapakita ng agham na hindi nagsimula ang sangkatauhan sa isang mag-asawa lamang, kundi sa malalaking populasyon. Ang mga tao ay lumitaw sa loob ng mahabang panahon sa pamamagitan ng masalimuot na proseso. Ang ating pinagmulan ay pinaghati-hatian, magkakaugnay at estadistikal, hindi nakasalalay sa isang pares ng ninuno. Ngunit iba ang sinasabi ng teolohiya. Ipinapakita nito na pinili ng Diyos na makipag-ugnayan ng personal sa sangkatauhan. Kasama sa ugnayang ito ang mga moral na pasya at ang kwento ni Adan, ang unang sandali kung kailan pumasok ang espiritual na pagkabigo sa eksena. Sa unang Korinto 15:22, isinulat ni Pablo, sapagkat kung paanong kay Adan ay namamatay ang lahat, gayon din naman kay Kristo ay bubuhayin ang lahat. Hinuhuli ng talatang ito ang kabuuang mensahe ni Pablo. Si Adan ang huwaran ng sangkatauhang naputol, habang si Kristo ang kumakatawan sa sangkatauhang tinubos. Si Adan ay hindi lang unang tao, siya ang unang bumagsak. Si Jesus ang unang muling nagpanumbalik. Paano kung ang kwento ni Adan ay hindi tungkol sa kung saan tayo biologically nagmula, kundi kung saan unang nasira ang ating mga puso sa espiritual? Paano kung ang Genesis ay hindi kailanman nilayon bilang aklat ng agham, kundi isang banal na salaysay kung bakit kailangan natin ang pagtubos? Kapag nakita mo ito sa ganitong paraan, ang Eden ay hindi na lamang isang lugar. Isa na itong simbolo ng nawalang ugnayan, isang sagradong buklod sa Diyos na minsang buo, ngunit ngayoy naputol. Ngayon pumunta pa tayo ng mas malalim. Ano ang paniniwala ng mga sinaunang palaisip tungkol sa mundo bago si Adan? Maaari bang umiral ang hardin ng Eden kasabay ng ibang sibilisasyon? Ang tanong na ito ay nagdadala sa atin sa isa sa mga pinakakapanapanabik at pinagtatalunang ideya sa kaisipang biblikal, ang pre-Adamite theory. Iminungkahi ng teoryang ito na maaaring may mga tao nang nabuhay bago si Adan o marahil kasabay niya. Ngunit si Adan ang unang tinawag sa tipan ng Diyos. Hindi siya kinakailangang unang tao, kundi ang unang pinili, ang unang pari, ang unang tumanggap ng bigat ng banal na pananagutan. Isaalang-alang natin ang isang kakaibang talata, Isayas 45:18. Sinasabi rito na hindi nilikha ng Diyos ang mundo upang maging tuho, ibig sabihin walang laman o magulo. Ang parehong salitang tuho ay makikita sa Genesis 1:2 kung saan inilalarawan ng mundo bilang walang hugis at walang laman, tohu vibohu. Kaya sinadya ba ng Diyos na likhain ang isang magulong mundo? O may nangyari bago ang kwento ni Adan na nagdulot ng ganitong kalagayan? Ang ideyang ito ay umakit sa imahinasyon ng maraming maagang Hudyo at Kristiyanong palaisip. Sa mga mistikong sulatin ng Hudaismo, lalo na sa tradisyong kabalistik, may mga aral tungkol sa mga naunang daigdig na umiral bago ang atin, mga mundong espiritual na bumagsak bago nagsimula ang kasalukuyang paglikha. Tinuturing itong isang uri ng banal na pag-reset. May ilang rabi na nagpahiwatig na maaaring may mga nilalang o mas naunang mundo bago si Adan, marahil upang ipaliwanag ang mga puwang, biglaang liko at mga tanong na walang kasagutan sa Genesis. At hindi lamang ito ideya ng mga Hudyo, maging ang mga unang Kristiyanong palaisip ay humarap sa mga tanong na ito. Tingnan natin ang dalawang maimpluwensyang tinig mula sa maagang Kristyanismo.
Si Origen ng Alexandria, bandang 184 hanggang 253 AD, ay isa sa mga pinakaunang Kristiyanong palaisip. Naniniwala siyang bago ang pisikal na mundo, may espiritual na daigdig. Sa kanyang pananaw, umiral na ang mga kaluluwa bago pa sila isilang bilang mga tao. Tiningnan niya ang kwento ng paglikha sa Genesis hindi bilang ulat ng literal na pangyayari, kundi bilang simbolikong pagsasalaysay ng espiritual na pagbagsak kung saan bumaba ang mga kaluluwa mula sa banal patungo sa materyal na mundo. Bagamat tinanggihan ng simbahan ang marami sa kanyang aral, binuksan ni Origen ang isipan ng mga Kristiyano sa isang mas malalim na pag-unawa sa Genesis. Si Agustin ng Hippo, 34 na hanggang 430 AD, isa pang tanyag na figura, ay lumihis din mula sa striktong literal na pagbasa. Hindi siya naniwala na ang 6 na araw ng paglikha ay literal na 24 na oras. Sa halip, tiningnan niya ito bilang simboliko, isang paraan ng pagpapahayag ng banal na kaayusan at kahulugan. Hindi niya ganap na sinuportahan ang pre-Adamite theory, ngunit inamin niyang marami pa tayong hindi alam tungkol sa kung ano ang nangyari bago si Adan o kung ano pa ang maaaring sabay na naganap sa kanyang kwento. Ang mahalagang punto, maging sa maagang simbahan, nauunawaan ng mga leader na ang Genesis ay hindi isinulat na parang siyentipikong ulat. Isa itong banal na salaysay, isang teolohikal na akda na puno ng kahulugan, hindi ng eksaktong sukat. Ngayon, bumalik tayo sa Genesis 2:8. Nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang hardin sa silangan sa Eden. Pansinin, hindi sinasabi rito na nilikha ng Diyos ang buong mundo sa bahaging ito. Nangyari na iyon dati pa. Sa halip, nagtanim siya ng isang hardin sa isang tiyak na rehiyon sa silangan sa lupaing tinatawag na Eden. May mahalagang ipinahihiwatig ito. Ang Eden ay hindi ang buong mundo. Isa itong partikular na lugar, hiwalay sa iba, isang santuaryo. Maraming scholar ang nakikita ang Eden bilang isang uri ng templo, isang lugar kung saan maaaring magtagpo ang Diyos at ang tao. Sa Ezekiel 28:13 hanggang 14, inilalarawan pa nga ang Eden bilang bundok ng Diyos, puno ng sagradong mga larawan tulad ng mga templong lilitaw, kalaunan sa kasaysayan ng Israel. Nagbubukas ito ng isang kapanapanabik na posibilidad na ang Eden ay isang banal na suna, isang sagradong espasyo sa loob ng mas malawak na mundo. Hindi lamang inilagay si Adan sa isang walang lamang planeta, maaaring inilagay siya sa isang banal na santuaryo, hiwalay sa iba. Sa labas ng Eden, posibleng may ibang tao, ibang lupain, at isang mas malawak na kasaysayan ng sangkatauhan na hindi saklaw ng Genesis. Dahil ang layunin nito ay hindi upang ikwento ang lahat. Layunin nitong ipakita ang isang tiyak na bagay, ang simula ng tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya bakit si Adan ang sentro ng Biblia? Dahil si Adan ang simula ng moral na pananagutan, simula ng ugnayan ng tao sa banal na tagubilin at pinagmulan ng kasalanan. Sa Roma 5:14, isinulat ni Pablo, namuno ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga hindi lumabag sa utos gaya ni Adan. Si Adan ay isang larawan ng darating pa. Si Adan ay hindi lamang isang tao, isa siyang huwaran, ang unang tao na namuhay sa ilalim ng utos ng Diyos na may kalayaang sumunod o sumuway. Siya ang simula ng pananagutang may kinalaman sa tipan. Kaya ito ang malaking tanong, inilagay ba si Adan sa isang ganap na bagong mundo? O siya ba ay pinili at inilagay sa isang sagradong espasyo na pinalilibutan na ng umiiral na populasyon upang maging unang espiritual na kinatawan ng sangkatauhan? Ano man ang iyong pananaw, isang bagay ang malinaw sa Genesis.
Hindi ito nakatuon sa datos ng sinaunang populasyon o siyentipikong takdang oras. Layunin nitong ipakita ang unang tipan ng Diyos sa sangkatauhan at lahat ay nagsimula sa isang tao, sa isang hardin na may isang utos. Sa susunod, susuriin natin kung paanong ang papel ni Adan sa tipan ay nagpapahiwatig sa pagdating ng isang higit na Adan, si Hesukristo, at kung paano ang sinaunang kwentong ito ay patuloy na humuhubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngayon, lumayo tayo ng kaunti, hindi alintana kung may iba pang taong umiral bago, kasabay, o pagkatapos ni Adan. Isang bagay ang malinaw sa kasulatan, si Adan ay may natatangi at hindi mapapalitang papel. Maaaring hindi siya ituring bilang unang taong biolohikal ayon sa pamantayang pang-agham, ngunit sa kwento ng Biblia, si Adan ang unang taong piniling kumatawan sa buong sangkatauhan sa espiritual na kahulugan. Tingnan mo ang isinulat ni Pablo sa unang Korinto 15:45. Ang unang tao, si Adan, ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi lang ito isang makatang paghahambing. Sinasadya ni Pablo na ilahad ang malalim na teolohikal na ugnayan sa pagitan ng dalawang tauhan, si Adan at si Kristo. Ipinapakita niya ang dalawang simula. Dalawang pinagmulan, dalawang kahihinatnan. Ang unang Adan, ang taong hinubog mula sa lupa. Ang huling Adan, ang siyang nagmula sa langit. Pansinin, hindi tinawag ni Pablo si Jesus bilang ikalawang Adan, kundi huling Adan. Mahalagang detalye ito. Hindi lang paghahambing ng dalawang tao ang layunin ng Biblia, ito ay pagpapakita ng dalawang malaking pagliko sa kasaysayan ng sangkatauhan. Si Adan ay kumakatawan sa simula ng kasalanan, pagkahiwalay at kamatayan. Si Jesus ay kumakatawan sa simula ng biyaya, pagtubos at buhay. Ganito ang sabi sa Roma 5:27, kung sa pamamagitan ng pagkakamali ng isang tao ay naghari ang kamatayan, gaano pa kaya ang mga tatanggap ng masaganang biyaya ng Diyos na maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Hindi lang basta bumagsak si Adan, isinama niya tayong lahat sa pagbagsak na iyon, sa pamana ng sakit, pakikibaka at kamatayan. Ngunit hindi bumangon si Jesus para sa kanyang sarili lamang. Isinama niya tayo sa pagbangong iyon sa isang bagong pamana ng kagalingan, kalayaan at walang hanggang pag-asa. Ang kwento ni Adan ay hindi lang lumang kasaysayan, ito ang simula ng kalagayan ng tao. Sa kanya makikita natin ang wangis ng Diyos, ngunit pati na rin ang tukso na abutin ang ipinagbabawal at ang mabigat na kabayaran ng pagsuway. Sabi sa Henesis 3:20, ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Iyan ang hatol na idinulot ng pagsuway ni Adan. Ngunit dumating si Jesus upang baliktarin ang sumpang iyon. Sa Juan 11:25, sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Kung si Adan ay lumayo sa Diyos, si Jesus ang nagdadala sa atin pauwi. Kung si Adan ay nagdulot ng paghihirap, si Jesus ay nag-aalok ng kapayapaan. Kung si Adan ay nagdala ng kamatayan, si Jesus ay nagdadala ng buhay. At narito ang makapangyarihang bagay. Sa Lucas 3:38, tinunto ng angkan ni Jesus pabalik kay Adan na anak ng Diyos. Hindi lang ito talaan ng mga pangalan, isa itong espiritual na paglalakbay. Si Jesus bilang tunay na anak ng Diyos ay pumasok sa sirang linya ng pamilya na nagsimula kay Adan at dumating siya hindi lang upang ayusin ito, kundi upang ganap itong baguhin. Tingnan ang pagkakaiba ng dalawang hardin. Sa Eden, sinabi ni Adan ang oo sa sariling kagustuhan at hindi sa Diyos. Sa isang hardin, pinili ni Jesus na sundin ang Diyos kaysa sa sariling kagustuhan. Gaya ng sinasabi sa Lucas 22:42, Ama,
Kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. Habang ang pagpili ni Adan ay nagdulot ng pagkatiwangwang ng paraiso, ang pagpili ni Jesus ang nagbukas ng daan upang ang ilang ay muling magdala pabalik sa paraiso. Ano ang mensahe rito? Ang kwento ni Adan ay hindi lang tungkol sa maling desisyon. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na bagay, ang karanasan ng tao. At si Jesus, na tinatawag ding ikalawang Adan, ay hindi lang nag-aalok ng kapatawaran. Kumakatawan siya sa isang ganap na bagong nilikha. Ayon sa 2 Korinto 5:17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lumipas na ang dati, panibago na ang dumating. Kaya kahit nagkamali si Adan, kailanman ay hindi nabigo ang plano ng Diyos. Mula Eden hanggang krus, mula alabok tungo sa kaluwalhatian, ang Biblia ay hindi lang kwento ng pagbagsak, kundi dalawang kwento ng dalawang magkaibang Adan. At sa pamamagitan nila, tayong lahat ay inaanyayahang lumipat mula sa una patungo sa pangalawa. Tuklasin natin kung bakit ang sinaunang kwento ni Adan ay patuloy pa ring umaabot sa ating mga puso ngayon. Bakit ito mahalaga? Bakit importante kung si Adan nga ba ang unang tao o ang unang nagkaroon ng ugnayan sa Diyos? Ang sagot ay ito. Ang Genesis ay hindi isinulat upang patunayan kung tama o mali ang agham. Layunin nitong ipakita ang puso ng Diyos at ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Ang tanong kung si Adan ba talaga ang unang tao ay hindi lang tungkol sa kasaysayan o agham. Isa itong espiritual na tanong. Ganito natin ito dapat tingnan. Kung si Adan ay titingnan lang bilang isang biolohikal na nilalang, isa lamang siya sa maraming tao sa mahabang proseso ng ebolusyon. Ngunit kung titingnan natin siya ayon sa layunin ng Diyos, si Adan ay nagiging tanda, isang larawan ng pagtawag ng tao, ng pananagutan at ng koneksyon sa Diyos. Hindi lang ito salaysay ng mga pangyayari, ito ay salaysay ng kahulugan. Sa Genesis 2:9, binanggit ang dalawang puno sa gitna ng hardin. Ang isa ay nagbibigay buhay at ang isa ay kumakatawan sa sariling pagpapasya kung ano ang tama at mali. Hindi lang ito lumang mga kwento tungkol sa mga puno. Ito ay nagsasalita sa ating panloob na pakikibaka. Susunod ba tayo sa karunungan ng Diyos o tatahak sa sarili nating daan? Lalakad ba tayo kasama ng lumikha o lalayo sa Kanya? Kaya mahalaga ang kwento ni Adan. Hindi dahil sa ipinamanan niya ang ating itsura o mga gene, kundi dahil inilalantad niya ang pakikibakang panloob na pinagdadaanan nating lahat. Sa pagitan ng kalayaan at pagsunod, sa pagitan ng pag-ibig at pagmamataas, sa pagitan ng layunin at pansariling kagustuhan. Ang buhay ni Adan ay refleksyon ng atin. Tulad niya, binigyan tayo ng mga kaloob upang pangalagaan. Inilalagay tayo sa mga natatanging lugar na may kalayaan at hangganan. Naririnig natin ang tinig ng Diyos, ngunit madalas ay pinipili ang sariling landas. At gaya ni Adan, tayo ay nagtatago, nagkukubli at nagtuturo ng sisi sa iba. Tinatangka nating itago ang ating pagkakasala. Sa Genesis 3:8, sinasabi na narinig ng lalaki at ng kanyang asawa ang Diyos na naglalakad sa hardin, kaya sila'y nagtago. Isa ito sa mga pinakamasakit na tagpo sa buong kasulatan. Ang manlilikha na nais makisama sa kanyang nilikha ay natagpo ang nakatago sa takot at kahihiyan. Ngunit may pag-asa, kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari, tinanong pa rin ng Diyos, "Nasaan ka?" Ang tanong na iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Hindi dahil naligaw tayo sa paningin ng Diyos, kundi dahil naputol ang ugnayan natin sa tunay nating pagkakakilanlan. Kaya't maging si Adan man ang kauna-unahang tao sa kasaysayan, o siya ang unang tinawag sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang katotohanan ang nananatili. Nilikha tayo upang lumakad kasama niya.
Ang tunay na dalamhati sa Genesis ay hindi lang ang pagkagat sa ipinagbabawal na bunga. Ito ay ang pagkaputol ng ugnayan. Ngunit kahit sa sandaling iyon ng pagkakahiwalay, sinimulan na ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubos. Iyan ang puso ng Genesis. Hindi lang ito tungkol sa lupa, tadyang at sinaunang mga puno. Ito'y tungkol sa Diyos na may pusong tumitibok para sa kanyang nilikha na tumatawag sa ating mga pangalan at gumagawa upang tayo'y ibalik sa kanya. Gaya ng sinasabi sa Hosea 6:7, tulad ni Adan, sinira nila ang tipan ng Diyos. Hindi lang basta tao si Adan, kinatawan siya ng isang pangako at ang pangakong iyon ay nabali. Ngunit narito ang mabuting balita sa pamamagitan ni Jesus na madalas tawaging huling Adan, ang sirang pangako ay muling pinanumbalik. Kaya bakit ito mahalaga? Dahil hindi lang ito kwento ni Adan, ito rin ay kwento mo. Hindi tungkol sa iyong DNA, kundi sa iyong layunin. Hindi lang tungkol sa kung paano ka nilikha, kundi kung bakit ka umiiral. Sa unang hardin, nagsimula ang lahat sa pasya ni Adan. Ngunit sa isa pang hardin, ang pagsunod ni Jesus ang nagbigay sa atin ng panibagong simula. Habang pinagmuni-munihan natin ang Genesis sa lente ng teolohiya, agham at kasaysayan, isang bagay ang lumilinaw, marami pang tanong ang nananatili. Maari bang makatulong ang mga hinaharap na arkeolohikal na tuklas upang higit nating maunawaan ang sinaunang tao? Maari bang magbukas ng karagdagang kahulugan ang orihinal na tekstong Hebreo sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng wika? Maari bang magbigay linaw ang sinaunang sulatin mula sa mga kalapit na kultura gaya ng mga mitolohiyang Sumerian at Mesopotamian? Tiyak na oo. Ang mga eskolar, siyentipiko at mananaliksik ay patuloy na naghahanap at nagbibigay ng panibagong kahulugan. At sa bawat bagong tuklas, pinaaalalahanan tayo na ang Biblia ay hindi lamang sinaunang aklat. Ito ay buhay. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Higit itong matalim kaysa alinmang tabak. Ngunit kahit sa dami ng bagong datos, petsa at teknolohiya, marahil ang pinakamalalim na katotohanang hatid ng Genesis ay matagal nang malinaw at ito'y hindi kailangang hukayin sa laboratorio o lumang guho. Ang kailangan lang ay pusong handang makinig. Paalala sa atin ng Mikas 6:8, si Adan ay hindi lang isang tauhan ng nakaraan. Kinakatawan niya tayong lahat. Tulad niya, nilikha ka para sa isang layunin, binigyan ka ng kalayaan at pananagutan, naranasan mo ang kagandahan at pagkasira, at tulad ni Adan, ikaw ay iniimbitahang muli na lumakad kasama ang Diyos. Iyan ang tunay na mahalaga. Hindi kung si Adan ba'y nabuhay 1,000 o 10,000 taon na ang nakalipas. Hindi kung ang Eden ay isang tunay na lugar sa Mesopotamia o isang mas malalim na larawan. Ang tunay na tanong ay ito, lumalakad ka ba kasama ng siyang lumikha sa iyo? Pinipili mo ba ang katarungan? Ipinapakita mo ba ang awa at namumuhay ka ba ng may kababaang loob dahil iyan ang Eden na para sa iyo talaga mula pa noon? At narito ang kamanghamanghang bahagi, hindi mo kailangang balikan ang nakaraan upang matagpuan muli ang harding iyon. Kailangan mo lang bumalik sa Diyos na nandoon na mula pa sa simula. Sabi sa Pahayag 2:7, sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain mula sa punong nagbibigay buhay sa paraiso ng Diyos. Ang kwentong nagsimula kay Adan ay nagtatapos sa panunumbalik. Hindi sa pamamagitan ng unang tao, kundi sa pamamagitan ng huling Adan, si Hesukristo. Kaya si Adan ba talaga ang unang tao? Maaring hindi sa biolohikal na kahulugan. Maaring iba ang sinasabi ng agham at ng kasulatan, ngunit si Adan ang unang kumatawan sa sangkatauhan sa espiritual na paraan.
Ang unang binigyan ng tipan, ng moral na pasya at ng ugnayan sa Diyos. Siya ang tanda ng simula ng isang bagay na higit pa sa DNA. Siya ang tanda ng simula ng pagtubos at ang tahimik na katotohanan iyon sa Genesis. Hindi ito tungkol sa bilang o pangalan. Ito'y laging tungkol sa layunin kung bakit tayo umiiral. Hindi lang upang mabuhay sa mundong ito, kundi upang lumakad dito kasama ang Diyos. Hindi upang mabuhay sa takot, kundi sa ugnayan sa Kanya. Hindi lang upang umiral bilang tao, kundi upang dalhin ang kanyang wangis. Yan ang kwento ni Adan, at iyan din ang kwento mo. Kung binigyan ka nito ng bagong pananaw sa kasulatan, o nagpasiklab ng sariwang tanong sa puso mo, ituloy natin ang usapan. Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento, binabasa namin ito at tutugon kami. Kung ito'y nakatulong sa iyong pangunawa, pindutin ang like. Makakatulong ito para mas marami pa ang makarinig ng mensahe. Mag-subscribe at pindutin ang kampana para hindi mo makaligtaan ang susunod. Linggo-linggo, tinatalakay natin ang mga tanong sa Biblia gamit ang kasulatan, kasaysayan, arkeolohiya at teolohiya. At huwag mong kalimutan, hindi itinatago ng Biblia ang katotohanan. Ibinubunyag ito para sa mga handang muling tumingin at makinig ng mas malalim. Kaya magpatuloy sa paghahanap, magpatuloy sa pagtatanong, at higit sa lahat, magpatuloy sa paglalakad ng may kababaang loob, gaya ng orihinal na layunin para kay Adan. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway sumaiyo ang biyaya at kapayapaan